Welcome to Our Talakayan the Podcast! Sa darating na October 23 ay gaganapin muli ang ARTA RCS Awards na naglalayong parangalan ang mga government agencies para sa kanilang performance na batay sa 2024 Report Card Survey 2.0. Ano nga ba ang RCS Awards at bakit ito mahalaga sa mga ahensya ng gobyerno? Kasama natin ngayong araw sina Director Grace Fernandez ng Compliance Monitoring and Evaluation Office ng ARTA at si Attorney Dim Estolas, Division Chief ng CMAEC. Magandang araw po. Magandang araw, Yvette and Nikki and Attorney Dim. Magandang hapon po. Ay, magandang araw sa inyo lahat, sa mga tagapanood at tagapakinig ng ating Our Talakayan, the podcast. Ayan, so welcome po sa ating unang episode ng Our Talakayan. Unang episode na sana po ay masundan. Yes. Sige po. So yung unang ko pong tanong ay, ano ba yung RCS at bakit dapat siyang bigyang atensyon ng mga government agency? Sige. Let me answer that. Para sa mga hindi pa nakakaalam, sa ilalim po ng batas, RA 11032 or ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 na siya pinapatupad ng Anti-Red Tape Authority, ang report card survey ay isang parang tool, no? Na siya yung naglalayong makita po ang kalidad ng serbisyo ng mga ahensya sa kanilang mga kliyente. Hindi na ito bago. So dati-rati po, ang report card survey program ay pinapatakbo ng Civil Service Commission. Pero after 2018, nung naisabatas po ang RA 11032, nilayon po ng Anti-Red Tape Authority na sundan pa rin po ito, pero paigtingin at pagandahin. Ngayon, ang resulta po, ang tinatawag nating RCS 2.0. Pag 2.0, level up po yun. Ay, level up up siya. talaga. Oo. Kasi marami tayong dinagdag dun sa survey na itong report card survey. Kung titignan natin, noon kasi ang report card survey na pinapatupad ng Civil Service Commission, meron silang on the service quality, no, ng mga ahensya. So, ngayon po, binigyan natin ng dagdag pa na punto ang report card survey. So, apart from the quality of service, tinitignan din po ang kakayahan ng mga ahensya na makasunod sa mga requirements ng RA 11032. So, doon natin siya na-tweak, no, yung RCS na yan. And malaking bagay na ito ay binibigyan pansin ng mga ahensya kasi report card siya. So parang sa eskwelahan, di ba? Para malaman mo kung kamusta ka ba bilang estudyante, ako ba saan subject ako okay, saan ako medyo kailangan ng tulong. Ganon din yung report card nitong ginagawa natin, no, sa mga ahensya ng gobyerno. Kailangan makita natin kung saang aspeto ng ease of doing business tayo ay nakakasunod, tayo ay nagko-comply, tayo ay may mataas na marka, at kung saang aspeto din tayo medyo kailangan ng tulong o kailangan nating ma-improve yung ating performance. Gawa ng ito ay nanggagaling sa feedback ng mga clients, tinitignan din yung mga sinasubmit na mga reports sa ARTA. So, ganon yung kabuuan yan. So, malaking bagay na merong parang salamin para sa isang ahensya makita kung paano sila nagpa-perform. Parang ano po pala siya, no? Boses din ng tao. Kung Yes, paano so, sila. kasi ano yan survey nga kasi siya. So, hindi ito galing lang dun sa assessment nung ahensya na magaling kami o hindi kami magaling. So, merong portion na galing talaga sa kliyente, yung mga nag-avail ng kanilang services. So, doon natin nakukuha talaga yung tunay na experience, no, ng mga kliyente doon sa na-avail nilang service doon sa ahensya. Pero Director Attorney Dim, lahat po ba ng government agencies ay covered nitong RCS 2.0? Ano po yung mga sakop natin? Alright. Si Beth, magandang tanong yan, no? So, again, babalik tayo sa batas, no? So, when we talk about Section 3 under the law, sa tinatawag nating coverage, no? When it comes to agencies, hindi naman lahat. So, we will still use Section 3 as the basis ng mga isa sa ilalim na ahensya sa RCS, meaning we will refer to those offices who are under the executive department, including our local government units, no? Our state universities and colleges, our national government agencies up to their lower level operating units, our government-owned or controlled corporations, and we have what we call other instrumentalities. Ito na po yung mga
local water districts, ito yung mga hospital, at maniwala po kayo hindi, pati yung mga consular offices natin abroad, no, nagbibigay serbisyo sa kapwa natin mga Pilipino, sila ay covered po. Siguro idagdag ko rin lang na syempre kasi ang dami ng coverage natin, ano yan, pag tinignan namin yung universe, ilan nga tayo? Nasa 15 to 18,000. nasa 15 to 18. Kasi per office ganun siya karami. But ang ginawa natin noon, may filtering system tayo kung sino ba yung mga ahensya na isa-subject natin sa RCS. So unang-una, kailangan meron silang nasumite na updated na Citizens Charter kasi yun talaga number one basis talaga natin yun. At saka meron din silang report ng client satisfaction measurement kasi malaki yung component ng mga bagay na yun dun sa rating nila sa RCS. So pag wala nun, yung dalawang major requirement na yun, tanggalin natin sila dun sa listahan natin. Kasi kailangan natin siya ma-filter. Otherwise, yung ganun kalawak na universe ng coverage natin, it will be difficult to assess them all sa RCS. So, ganun yung ginawa natin para mas streamline yung listahan natin. Pero dagdagan ko na rin, Director Alice, thank you, Miss Yvette. Pagdating po sa pagpili ng RCS agencies, kahit sinasabi natin na masyadong maraming ahensya. Pag ikaw is subjected to RCS, ang score is per office. So, very important yan na maaaring ang isang ahensya sa Mindanao, same branch dito sa Northern Luzon, maaaring magkaiba ang kanilang report card survey grade, no? Dahil per office po ang grading nito. Hindi ibig sabihin na ang isang branch sa ibang dulo ng bansa mataas ang grado. Same goes through with the other branches also. So, very important na ang labanan dito, kanya-kanyang opisina. So, kunyari po parang isang agency, tapos maraming offices yung winners. Pwedeng ganun. And actually, maganda siya, no? Kasi, yun talaga, nagre-reflect ng performance nung opisina mo mismo. Let's say, meron kang mother agent. Ako yung nasa probinsya, ahensya ko sa probinsya. Ako yung isang regional or provincial office. Meron akong mother agency sa Metro Manila. Pero ako yung na-subject sa RCS. Ako yung excellent. So, it's something na proud ako kasi amin talaga to, rating namin to, diba? So, ganun yung naging konsepto natin ng pagpili ng mga ahensya na pinasok natin dito sa RCS. So, nabanggit niyo po kanina na para siyang report cards sa school na may pumapasa at may bumabaksak. So, may bumabaksak po ba sa RCS award? Sige. Well, gaya na sabi natin na banggit na ni Director ay karamihan ng components ng RCS. Pero idagdag ko lang, hindi lang ito yung ating compliance matrix kung tawagin, yung aming mga hinihingi, no? From the Red Tape Authority na compliance tulad ng client satisfaction measurement, yung ating Citizens Charter, our Committee on Anti-Red Tape order, no? Ito kasi ang titingnan rin natin, nagpapatupad din tayo ng tinatawag nating survey questionnaire, no? At inspection checklist. Ito yung mas tinatawag nating groundwork or fieldwork pagdating sa pagpapatupad ng RCS, no? Kasi hindi lang tayo magbabase sa binibigay ng mga ahensya sa atin. So, we really get a feel of how clients or what clients think when they transact with several agencies under the government, and those are subjected to the report card survey. So, very important yun. Very holistic, no? In fact, ang description natin dyan sa RCS, it's a holistic tool because of all of these components, no? Parang grado nga, hindi lang naman isang subject, di ba? Tulad ng grado sa school, hindi isang subject, iba-ibang subject yan. May PE ka dyan, may art, may science. Ganun din po sa RCS. So, pag nakita niyo po natin yung mga grading system natin, meron din kami equivalent na gano'n sa RCS, meron excellence talaga, no? So, those belonging to a certain grade and up, those are satisfactory, very satisfactory. At the same time, what we call, ayaw po namin tawagin failed, pero siguro mas maganda isipin na yung needs improvement or requires thorough review of RA 11032. Ibig sabihin, dapat kailangan po nilang balikan yung mga provision po ng RA 11032 para mapahusay, mapaigting yung kanilang servisyo based on the feedback given pag nag-reflect na po yung kanilang mga scores sa survey questionnaire tsaka sa inspection checklist. Ganun po yun.
Then nalalaman naman po ng Nalalaman agencies nila. yung grades nila, Yes, no? oo. Kasi pagkatapos ng isang cycle, tapos nakapag-award tayo, immediately after the awards, nakapublish yan sa newspaper. No? In the same manner na ginawa din po ng civil service dati. Kasi, di ba, we have to provide, lalo na dun sa agency, kung ano yung naging rating nila. So, actually, we give, ito yung sample ng report card na binibigay natin sa mga agency. So, nandyan yung parang pinaka-features kung ano yung naging rating nila sa kada aspeto ng report card. Tapos, sa likod, yung talagang detalye, no? Ano yung score na nakuha nyo. So, kailangan nilang malaman saan sila mataas, saan sila mababa. So, katulad ng sinabi din ni Attorney Dean, no, na hindi natin pwedeng tawagin na failed, but kasi positive tayo, di ba, kailangan. Meron naman, hindi sila kasi totally zero. There are certain aspects ng criteria na meron naman sila. Like compliances, hindi naman lahat yun hindi nila nasubmit. Meron mangilan-ngilan na nasubmit nila. So we give credit to that. Ganon din sa mga na-interview na kliyente, no? So may mga kliyente na happy, may mga kliyente na siguro hindi maganda experience sila, pero we still give credit dun sa mga nakapagbigay din naman ng magandang feedback. So ang pinaka-passing natin, compliant. Yun yung threshold talaga na, o sige, okay pa kayo. But of course, gusto natin sa mga ahensya ang kanilang maging target talaga excellent. Yun yung pinakamataas. But below compliant, we have the needs improvement at saka yung requires thorough review of RA 1103. Ayan. So sa maraming subject, ito siguro yung mga mabababa sila. So kaya lang, kailangan silang magpalakas dyan sa mga areas na yun. So, ano naman siya? Something to reflect on sa part ng ahensya. Pag tinignan ko yung card code, parang yung magulang, pag nakita yung card, ay kailangan ng anak ko ng tutor, parang gano'n. So, sino yun? Oo. Ay, yung anak ko puro recess lang. So, best in lunch po po. Nagre-recess lang kasi yung anak ko lagi. Yan. So, option na ngayon ni agency. Sa anak ko, kukuha ng tulong para umangat yung rating ko. So, let's say, ito ba'y tungkol sa client satisfaction? Baka kailangan ng mga tao ko ng training on customer relations. Yung gano'n, no? Kailangan ba ng mas maintindihan ng card namin, yung compliances ng ARTA. So, punta ako kay ARTA, hingi ako ng tulong tungkol sa orientation ng RA 11032. But may mga aspeto kasi na hindi rin naman RA 11032 ang sagot. Baka ibang capacity building ang kailangan nila. So that's where the areas dito is very useful. No? Ito yung magbibigay sa kanila ng punto kung saan sila dapat mag-focus para umangat yung grade nila next time na sila ay na-subject mo. So ano po ba yan siya? Parang every 2 years yung evaluation ng mga ahensya. Cycle implementation. Cycle implementation. Yes. Parang it would take roughly 2 years para 2 cycles to complete the phase. Pero of course, hindi nga, as much as we want to cover, well, we have to acknowledge our constraints when it comes to our resources. No? And in fact, just to add another layer of impartiality as well as propriety, yung medyo malaki din pong pinakailangan na resources because we're sourcing the groundwork through a third-party provider para hindi ba pag-suspectan si Arta na playing favorites, kumbaga. So we really have no contact with our covered agencies, but that takes a lot of resources. So on the average for each cycle, we have around 800 to 900 agencies after our pilot implementation way back 2022, around 50 agencies lang. So that has grown, no? The universe of RCS covered agencies has grown throughout the years. We intend to continue this na. Hopefully, mas malaki pa sakot, no? Kung kayanin kasi siya na ma-cover lahat, one cycle lang talaga yan. Lahat nung sinasabi natin na universe na count natin ng agency. Kaya naman yun. Yun lang, syempre, laking requirement sa budget. So, pagka ganun, one cycle is okay. But, ayan, if you make do with what we have, no, alam naman natin sa government na very limited ang resources, then we
we do it by batches. So let's say itong 2024 sila na yung second batch ng what we call the full cycle. So meron tayo ng 2023 sila yung first batch natin. 860 yung na-cover natin doon. Ngayon, itong 2024, 904. So, yung total niyan, ito na yung full cycle natin. So, after this one, ipapa-review natin, no? Kasi, di ba, pag nag-implement ka ng project, natapos mo siya, mag-undergo ka ng review para makita. Kami rin, no? Tayo, as ARTA, makita natin kung saan tayo dapat mag-improve dun sa pag-implement ng program. So, dun tayo ngayon kukuha ng points on where we can improve the program para yung next cycle natin is an improved version of this implementation cycle. Coming Director A, from what you said na yun nga po, by batch po ito, di ba? Kasi sobrang laki ng universe ng government agencies. Tayo po sa ARTA, paano po natin namomonitor yung results ng mga ginagawa nating survey sa mga government agencies? Kung monitoring kasi, like yan, yung pagkuha natin ng rating sa mga covered agencies. So, we use the third party. So, that's one. And then, naka-database sa atin yan eh. Kung ano yung mga naging rating ng mga agencies. Kung ikaw ay mother agency, ilan yung mga nasa ilalim niya nung na-cover na natin. Sino yung hindi pa natin na-cover. And then, malaking bagay na nakikita natin yung percentage kasi because of the database that we have now, nakompleto na natin yung cycle, malaking bagay nakikita natin yung percentage na ilan lang ba yung nakaka-excellent, ilan lang ba yung nakaka-VS, nakaka-S, o hanggang compliant man lang out of the universe. So, it's a big take-off for us yung data na yon para tignan saan pa as an agency tayo, as ARTA, no? Saan tayo pwede pa mas makatulong sa mga ahensya na to. No, not just to comply, kasi yun yung lagi namin sinasabi, hindi lang siya mere compliance. But it is a very effective tool para ma-assess ng ahensya kung saan kami pwedeng mag-improve sa ating services. Diba? Paano mapapaganda. Yeah. This is what actually Shibeo work it. Ang dami din po pala talagang pinagdadaanan ng agencies na nasa subject sa RCS. So, kapag inawardan po natin sila, very fulfilling. Like this one, magkakaroon din po tayo ng RCS award. So, ano po ba yung ina-expect natin for ARTA RCS award? So, na tayo sa exciting part. Ayan. Alright, so every post-implementation or upon completion of the report card survey program for a cycle, meron tayong tinatawag na RAI, no? We call it RAI, yung Rewards and Incentives Program para sa report card survey. Gaya ng mismong RCS program, may basehan din po ito sa batas, no? So, ang sabi ng batas, the RCS will serve as a platform for the establishment of a rewards and incentives program. At dalawa lang po ang pakay nito. First is to incentivize those agencies na talagang, kumbaga po, ang grado ay excellent, no? Pagdating sa service delivery. No? And second, it's also to give credit where credit is due, to recognize all of these agencies and their personnel, who have been so dedicated in service delivery, who have, gone the extra mile pagdating po sa pagpapaganda ng kanilang mga proseso. So, yan po ang ating rewards and incentive program na kaakibat ng ating RCS 2.0. Hindi man po siguro malaki yung ating mga insentiba, pero iba po siguro yung pakiramdam ng mga ahensya na katanggap ng mga ng mga matataas na grado talaga. We're very proud of it. Ano po yung incentive na yun, attorney? Pwede ko ba sabihin? Hindi naman. Director, siguro bago dun sa incentive, siguro bakit looking forward yung mga agencies dito? Unang-una, pinagtrabahuan talaga nila. Yes. Mag-submit ka ng listahan ng respondents. Malaking effort yun kasi alam natin lahat. Hindi lahat ng pangalan na sinasubmit nila ay magre-respond dun sa third party. So, malaking bagay that makapagbuo ng nire-require natin na number of respondents ng agencies na yan. Inihahanda din nila yung mga tao nila
malaki ang trabaho ng CART dito kasi sila yung nag-orient sa mga tao nila na sali tayo sa RCS, so prepare natin yung sarili natin, prepare natin yung process natin. And yung pagpunta kasi ng third party doon, unannounced yun. Ang alam lang ng ahensya, sila ay kasama sa listahan ng mga RCS. But kung kailan, talagang Surprise! hindi. Yeah, it's a surprise. Incognito. Third Yes. party. Oo. So, alam mo yun, yung effort ng ahensya na laging handa araw-araw. Kasi di nila alam kung kailan dadating yung mag-a-assess sa kanila. So, isa yun, di ba? Plus, the support of management talaga. Malaking bagay din yun. Pagka sinabi ng CART, sir, kailangan sana natin may ganito tayo. The approvals, malaking suporta ng management talaga ay malaki. So what is it that they can look forward sa awards na to? Naabisuhan sila kung ano yung bracket nila. Let's say, naabisuhan sila na VS ka rin. VS na kayo. So, alam nila VS sila. Pero ang surprise kasi dito, hindi nila alam kung sila ba yung nag-top doon sa category. Kasi by category yan, NGA, hospital, GOCC, LGU, SUC, water district. So kada category na yan, meron tayong pinili. Sino ba yung nag-top? So, yun hindi nila alam kung sila yun. Tapos kung nag-top ka, ikaw yung highest, you have the gold plaque. Okay? Well, kung kung excellent ka, gold plaque. But you have the incentive of, monetary incentive of, it can be 100,000, 80,000, 70, ano pa ba, 60 hanggang 50. hanggang 50. Kung ako po ay isang government agency, paano ko pa kaya mas mapapahusay yung serbisyo ko gamit yung report card survey? Kagaya ng nasabi yung kanina. Ano yung mga dapat tandaan dyan sa mga aspeto or yung mga elements po, criteria natin? Okay. Dagdagan mo na Director Alice later. Pero gaya nung although it was mentioned in passing kanina, marami kasing tinitignan, no? So, unang-una yung sa survey questionnaire. So, we have, of course, our usual questions related to service delivery. Kung paano po yung karanasan nila sa availment ng kanilang service sa isang ahensya o opisina. Marami pong tanong yan, no? So, but we're not at liberty to divulge the exact yung mga specifics pa pagdating sa survey questionnaire. But suffice it to say that it's very holistic. Makikita talaga yung every aspect of client interaction and client availment of a service with an agency. Second, gaya na nasabi ko na in passing kanina, inspection checklist. Diba? Titignan rin naman po kung gaano ka-accessible ba ang serbisyo ng opisina from a client's perspective. Titignan, ultimo banyo, no? Take a look at your PWD or courtesy lanes. You take a look at, say, kung gaano po na-manage yung crowd, yung facilities, sufficient po ba para sa volume ng kliyente? Kung gaano kadali magbayad? O traditional ka bang pumipila para sa official receipt na putet? No? So, yun po, yung mga nakikita natin, kailangang, I guess, agencies will have to put more premium on pagdating sa improvement ng mga parameters that they can use to improve their services, no? So, yun ang pinaka-importante dyan na talaga magagamit nila pag nakuha nila yung kanilang RCS score or RCS rating. Ayun, siguro ang pwede kong madagdag, Yvette and Nikki, sa nabanggit ni Attorney Dean, ano ba yung tip ko sa mga agencies? Well, number one is to continuously look for improvements, no? Sa services, no? Even facilities siguro, and yung side ng tao, mga taong kumikilos para makapag-provide ng customer service. Kasi kung dinedevelop natin ang equipment, dinedevelop mo yung facilities, kailangan i-develop mo rin yung mga taong gumagamit nito para makapag-provide ng magandang service, no? You need to develop them sa skills, additional know-how, improve their competencies para kaya din nilang makapagsabayan sa mga demands ng clients natin sa labas. So, importante din that the services, the way we look at the services that we provide to the clients or to the citizen is citizen-centric. Right. Na hindi kung saan komportable yung ahensya.
ganito kami noon, ito nakasanayan namin. Alam mo yun, pagka binago na, nagwawala na, yung gano'n, di ba? Kasi yun yung kadalasan na struggle ng empleyado pag may changes tayo sa loob, sa mga proseso natin. Ang unang nagre-react yung mga nasa loob kasi nga comfort zone nila yung nababago. But kailangan kasi may open mind, no, yung mga tao sa loob that these changes are necessary para maayos natin yung services na pinaprovide natin sa client. So, very insightful po talaga no, yung tips from Attorney Dim and Director A kung paano ba mas mapapaganda pa ng government agencies yung performance nila sa RCS. So, kung meron na lang po kayong message yan sa mga ating tagapanood at saka mga tagapakinig na isama po ang kanilang mga sarili sa RCS, ano po ang mensahe natin? Sa akin siguro, message of the secretary or dear secretary comes to mind 3 years ago. I think during our anniversary na sabi niya, we owe it to the Philippine people to treat them with a sense of urgency, dignity, and respect. And what better way to showcase this than through excellent service delivery, na siya po ang gustong ipakita ng aming programang Report Card Survey 2.0. So ang gusto po namin sabihin sa mga ahensya siguro, wag po kayo matakot sa RCS. Wag niyo po isiping compliance na naman ito. Because at the end of the day, it's not really about compliance. No? It's always about giving back to our people the service, the quality of service that they deserve. So when you are subjected to the report card survey program, make sure you will be ensured siguro of improving the quality and the level of your service as well as your dedication, no, to ensuring that your public service delivery is always excellent above par. So yun lang po, maraming salamat. So maraming salamat po, Director A and Attorney Dim, para po sa Thank you. inyong oras para po mas maipahatid pa sa ating mga tagapanood at tagapakinig kung ano nga ba yung RCS and yung RCS Awards. Pwede niyo po bang ibulong sa amin kung sino yung top agency? Secret. Pang-teaser. Malalaman po natin on October Yes. 23 for the Okay. Art RCS Award. October 22. Ayan po. So sumali sa aming Artalakayan sa Facebook, YouTube, at Instagram. Magtanong or mag-suggest ng iba pang topic tungkol sa anti-red tape efforts at ease of doing business na mahalagang malaman at mapag-usapan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Kita-kits sa susunod na episode ng Artalakayan, the podcast!